5341. Palsihim. Bakit ayaw ko? Ngumisi si James, pagkatapos ay bumaling kay Cletilda at sumagot, "Humano sa daan. Sundan mo ako." Nauna nang naglakad si Cletilda. Sumunod si James sa kanyang likuran at hindi nagtagal ay nakarating sa pangunahing bundok ng mga Yeftero. Pagkatapos, pumasok siya sa kanilang pangunahing bulwagan, kung saan nagkukumpulan na ang mga tao. Bukod sa ilang matatanda ng mga Yeftero, naroon din sina Yuvan at Thea. Pinagmasdan ni James ang mga powerhouse sa bulwagan, pagkatapos ay sa wakas ay itinuon ang kanyang tingin kay Halianor. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, 49 ang dumating upang makita ka, Sir Halianor. Kinaweyan ni Halianor ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Kalmadong tanong ni James, may dahilan ba kung bakit mo ako pinatawag? Hinaplos ni Halianor ang kanyang maputing balbas at sinabi habang nakangiti, talented kang magsasaka. Alam kong mula ka sa Central Plain sa labas ng Dark World at walang suporta. Ang aming lahi ay handang kunin ka at sanayin ka. Kung sasali ka sa amin, matututunan mo ang pinakamahusay na mga kasanayan na umiiral. Nahulaan na ni James ang dahilan kung bakit siya gustong makita ni Halianor. Sa kasamaang palad, wala siyang intensyon na sumali sa mga Yeftero. Walang pag-aalinlangan niyang sagot, nasanay na akong mamuhay sa ligaw. Ayokong ma-restrict ng rules, kaya wala akong intensyon na sumali sa anumang puwersa. Binata, hinihimok kitang pag-isipang muli. Kami ang mga pinuno ng 4 na sinaunang lahi. Ang pagsali sa amin ay magagarantiyahan ng mabilis na pag-unlad, panghihikayat sa kanya ni Halianor. Saglit na nag-isip si James, saka itinuon ang tingin kay Thea. Nakangiting sabi niya, I heard the Thea from the Mevraes will marry into the Yefteres, right? Siya ay dapat si Thea Mabins, tama ba? Tama iyan. Tumanggo si Halianor. Sinabi ni James, maaari kong isaalang-alang ang pagsali sa mga Yefteres kung hahayaan mo na lang napakasalan ako ni Thea. Marahang kinagat ni Thea ang kanyang labi. Dumilim ang mukha ni Halianor, at sinabi niya, imposible. May tenebrous body si Thea at malaki ang maitutulong sa ating Grand Priest. Maaari mong sabihin ang isa pang kahilingan. Papayag ako sa kahit ano maliban dito. Kung gayon, wala nang dapat pag-usapan pa. Ikanaway ni James ang kanyang manggas at tumalikod para umalis sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin. Naikuyom ni Halianor ang kanyang mga kamao, dahilan upang mabuo ang mga ugat. Mula noong sinaunang panahon, walang nang ahas na sumuway sa mga Yeftero. Si James ang unang exception. Sa sandaling iyon, bumangon sa puso ni Halianor ang isang pagpatay na layunin. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng isang hakbang. Pagkaalis ni James sa bulwagan, nirelax niya ang kanyang nakakuyom na mga kamao. Yun lang. Na-dismiss ang lahat. Ikanaway ni Halianor ang kanyang kamay, tumayo, at umalis. Si James naman ay kinakabahan na naglakad palayo. Nag-aalala siya na susubukan siya ng mga Yeftero na patayin. Matapos tuluyang makalabas ng main hall, nakahinga siya ng maluwag. Dahil hindi niyo ako pinatay, sa susunod na pagpunta ko rito, nandito ako para agawin si Thea pabalik. Lumingon si James at tumingin sa hall, nakasalubong ang mga mata ni Thea. Inilipat niya ang tingin sa plaque sa harap ng pangunahing bulwagan ng mga Yeftero. Ha, the Yefteres! Ngumisi si James, saka umalis sa pangunahing bundok ng mga Yeftero. Siya ay nagpakita sa labas ng espiritual na bundok ng mga Yeftero at muling nakipagkita sa kanyang mga kasama. Nakahinga ng maluwag sina Latrus at Lemuel nang makitang ligtas na nakabalik si James. Latrus at Lemuel ay hindi kapani-paniwalang nag-aalala tungkol sa pagpunta ni James sa pangunahing bulwagan ng mga Yeftero. Sa wakas ay napanatag na sila pagkatapos makita siyang ligtas na naglalakad palabas ng espiritual na bundok. Tara na! Tumalikod si Latrus at walang pag-aalinlangan na umalis. Mabilis na umalis ang tatlo sa teritoryo ng mga Yeftero. Maraming powerhouse ang lihim na sumusunod sa atin. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Latrus. Kumunot ang noo niya at sinabing, mahirap umalis. Tanong ni Lemuel, anong uri ng mga nilalang ang sumusunod sa atin? Bahagyang umiling si Latrus at sumagot, hindi ko pa masasabi.
49 ang nanalo ng napakaraming kayamanan mula sa arena ng mga Yeftero. Natural, maraming puwersa at powerhouse ang tumitingin sa kanila. Natatakot ako kahit ako ay hindi masigurado ang kaligtasan niya. Si Latros ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Siya ay makapangyarihan at may kakilakilabot na kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga kayamanan ni James ay masyadong pambihira, at maging ang mga powerhouse sa huling yugto ng Holy Celestial Rank ay natukso. Hindi nagtagal ang grupo sa lugar at mabilis na umalis. Hindi nagtagal, malayo na sila sa teritoryo ng mga Yeftero. Biglang huminto si Latros sa kanyang paglalakad, lumingon, at sinabing, "Matagal mo na kaming sinusundan. Magpakita ka." Hindi napigilan ni Lemuel ang kabahan. Ang kanyang lakas ay walang kapantay sa iba't ibang eroplano ngunit walang kahanga-hanga sa Dark World. Hehe, umalingaw-ngaw sa dilim ang isang nakakatakot na tawa. Pagkatapos, lumitaw ang isang lalaking nakaitim na damit at maskara. Sa likod niya ay maraming tagasunod na nakasuot ng kapareho niya. Napakunot ang noo ni Latros sa nakita. Tanong ni Lemuel, "Ano ang problema?" "Ito ay ang Shadowverse," sabi ni Latros. Tanong ni James, "Mga anino?" Paliwanag ni Latros sa pananahimik na tono, "Alam mo naman ang tungkol sa 4 na sinaunang lahi ng madilim na mundo, di ba? Sa ibabaw, sila ang pinakamalakas na pag-iral dito. Gayunpaman, maraming mahiwagang organisasyon at puwersa ang umiiral sa dilim. Maging ang 4 na sinaunang lahi ay nag-iingat sa kanila. Isa na rito ang mga Shadowverse. Isa silang assassin guild na tutulong sa iyo na pumatay ng sinuman basta tama ang presyo. Papatayin pa nila ang dakilang elder ng Yefteres, si Halianor, kung sapat na ang babayaran mo sa kanila." Napasinghap si James sa gulat. Ang Shadowverse ay dapat na isang nakakatakot na puwersa upang maglakas loob na pumatay kay Halianor. Mahinahong sinabi ng pinuno ng grupo, "Ibigay ang mga mapagkukunan, at ililigtas namin ang inyong mga buhay. Ako si Latros Teritos mula sa mga Theatan. Ikaw ay mula sa Shadowverse, tama? Sabihin ang iyong pangalan." Inihayag ni Latros ang kanyang pangalan at lahi sa kanila. Gayunpaman, hindi tumugon ang pinuno ng grupo. Sinimulan niyang maramdaman ang hanay ng kultibasyon ng kanyang kalaban. Ang pinuno ng grupo ay malamang na nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank, samantalang ang natitira ay binubuo ng mga powerhouse sa unang yugto ng Holy Celestial Rank at sa huling yugto ng Martial Celestial Rank. Tumingin si Latros kay Lemuel at nagtanong, "Haharapin ko ang pinuno? Kaya mo bang harapin ang iba?" Subukan. Walang tiwala si Lemuel. Humarap si Lemuel kay James at sinabing, "We'll hold them off. Dapat tumakas ka muna at magkita sa aming destinasyon." Bahagyang tumango si James, alam niyang ang destinasyong tinutukoy ni Lemuel ay ang Death Triangle. Pinakawalan ni Latros ang kanyang makapangyarihang aura, at isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Mabilis ding kumilos si Lemuel. Samantala, pinalayas ni James ang Blithe Omniscience at nawala sa lugar. Pinigilan ni Latros at Lemuel ang Shadowverse, sinusubukang agawin ang mga kayamanan ni James. Umalis si James sa lugar ngunit naramdaman niya ang nakakatakot na pagbabago bago ng labanan na nagmumula sa kanyang likuran. Natatakot siyang magtagal at patuloy na umabant. Hindi siya tumigil sa paggalaw hanggang sa hindi na niya maramdaman ang pagbabago-bago ng hangin. Gayunpaman, siya ay sinalubong ng isang sorpresa matapos huminto sa kanyang mga track. Napaatras siya matapos makita ang figure na misteryosong sumulpot sa kanyang harapan. Ang tao ay nakasuot ng itim na roba, nakatalikod kay James, kaya mahirap sabihin ang kasarian o edad ng tao. Biglang lumingon ang tao ngunit isang magandang maskara ang hamarang kay James para hindi makita ang itsura ng tao. Ang rurok ng Martial Celestial Rank. Napatingin si James sa nakamaskara na powerhouse sa kanyang harapan. Ngayong wala na sa kanya sina Latros at Lemuel, mahihirapan siyang makatakas. "Ibigay mo sila," inabot ng nakamaskara na powerhouse at hiniling na may paos na boses. Swoosh! Isang sword energy ang bumagsak mula sa langit, na nagpuntirya sa nakamaskara na powerhouse. Mabilis na nakaiwas sa pag-atake ang nakamaskara na powerhouse. Biglang hinawakan ng malakas na braso si James at inakay palayo sa lugar. Pagkarating sa mas ligtas na lugar, binitawan ng lalaki si James.
Salamat sa pagligtas mo sa akin, sir. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay. Kinawean ni Yuvan ang kanyang kamay at sinabing, napakaraming kayamanan ang napanalunan mo mula sa arena ng mga Yeftero. Bagamat hindi ka pinahirapan ng mga Yeftero, maraming iba pang powerhouse ang lihim na nagsisikap na agawin ang mga kayamanan mula sa iyo. Nagawa ni Latros na takutin ang ilan sa kanila, ngunit maraming powerhouse ang nakatutok pa rin sa iyong mga mapagkukunan. Ang aming prinsesa ay nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan at hiniling sa akin na lihim na sundin ka. Inilibot ni Yuvan ang paligid. Matapos kumpirmahin na walang tao sa malapit, sinabi niya, dapat kang umalis ng mabilis at manatili sa pagtatago ng ilang oras. Huwag kang gumalaw ng walang magandang dahilan. Sige. Tumango si James at nagpaalam kay Yuvan. Pagkatapos, mabilis siyang nawala sa dilim. Dati, nakakita na ng mapa si James at kabisado na niya ito. Sinundan niya ang ruta sa kanyang memorya at mabilis na naglakbay sa Death Triangle. Si Yuvan naman ay tahimik na bumalik sa teritoryo ng mga Yeftero. Pagbalik niya, nag-aalalang nagtanong si Thea, ayos lang ba ang lahat, Mr. Yuvan? Sagot ni Yuvan, as expected, na target siya. Hinahabol siya ng mga Shadowers. Sa kabutihang palad, siya ay sinasamahan ng mga powerhouse sa maaga at huling yugto ng Holy Celestial Rank. Kung hindi, hindi siya makakatakas. Ligtas na ba siya ngayon? Nag-aalalang tanong ni Thea. Oo, nakahinga naman ng maluwag si Thea sa sinabi niya. Hindi napigilan ni Yuvan na purihin si James, he's incredibly talented. Tiyak na yayanig niya ang buong Dark World ng mas maaga. Si James ay nagpakita ng kakila-kilabot na potensyal. Siya ay nasa maagang yugto lamang ng Sovereign 6th rank ngunit maaaring pumatay ng mga powerhouse sa huling yugto ng Great Celestial rank. Ang ganitong mga tagumpay ay hindi kailanman nakita sa buong kasaysayan ng madilim na mundo. Siya ay naging isang alamat at nakasulat na kasaysayan. Noong una, nakita ni Yuvan na katawa-tawa si James dahil sa pag-aagaw niya kay Thea sa kasal. Gayunpaman, tila siya ay magtatagumpay. Ayaw niyang mamatay si James. Dahil nagkaroon ng unbreakable bond sina James at Thea, ang Mevriers ay makikinabang kung si James ay magiging isang mabigat na powerhouse. Bagamat pinigilan ni Latros at Lemuel ang Shadowers mula sa paghabol kay James, nagawa ng isa na makatakas. Naabutan ng assassin si James. Buti na lang at nakialam si Yuvan at nailigtas si James. Matapos ligtas si James, sumugod siya sa Death Triangle nang walang pahinga. Hindi niya kailangang mag-alala kay Latros at Lemuel. Makapangyarihan silang dalawa, kaya kahit ang mga Shadowers ay hindi maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanila. Matapos maglakbay sa madilim na mundo sa loob ng ilang panahon, sa wakas ay nakarating si James sa Death Triangle. Hindi siya pumasok sa lugar na walang ingat. Sa halip, nag-set up siya ng time formation sa malapit at nagsimulang mag-cultivate. Kahit na kaya niyang pumatay ng mga powerhouse sa huling yugto ng Great Celestial Rank gamit ang Suprema Sword at Trescentia Completer Art, ang kanyang cultivation base ay masyadong mahina. Kung ikukumpara sa mga Yefteres, mayroon siyang ilang seryosong catching up. Kumuha si James ng ilang pambihirang halamang gamot mula sa imbakan na kayamanan at sinimulan itong pinuhin ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, mayroon siyang masaganang dami ng mga halamang gamot sa kanyang pagtatapon. Sa ibang lugar sa Dark World, katatapos lang mag-asikaso ni Latros at Lemuel sa grupo ng mga assassin. Nag-thumbs up si Latros kay Lemuel at sinabing, amazing. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ka. Kahit nawala ako, madali mong nakayanan ang grupo ng mga assassin na ito. Humanga si Latros sa supernatural power ni Lemyo, ang Themsurge Art. Ang Themsurge Art ay may 6 na yugto, na ang huling dalawa ang pinakamakapangyarihan. Ang ika-5 yugto at ika-6 na yugto ay pinangalan ng Immortality at Eternity. Nasa unang yugto ka pa lang ng Holy Celestial Rank ngunit maaari ka pa ring makakuha ng powerhouse sa huling yugto ng Holy Celestial Rank. Napakataas ng papuri ni Latros kay Lemuel. Ngumiti si Lemuel at mapagpakumbaba na sumagot, ang supernatural powers ng 49 ay mas malakas kaysa sa akin. Kung maaabot niya ang Holy Celestial Rank, siya ang mangibabaw sa Dark World.
Sa ngayon, ang lakas ko ay katumbas lamang ng huling yugto ng Holy Celestial Rank. Sige, sapat na chit-chat. We should go, sabi ni Latros. Mabilis na umalis ang dalawa sa Death Triangle. Habang naglalakbay sa kadiliman, sinabi ni Latros, marami kang napatay na Shadower. Mag-ingat mula ngayon, at huwag ipakita ang iyong sarili sa publiko. Makapangyarihan ang pinuno ng mga Shadowers. May chismis na nasa quasi-bliss rank na siya. Walang pakialam na sabi ni Lemuel, ano ba ang dapat kong ipag-alala? Hindi ako taga Dark World. Hindi ako pupunta sa Dark World kung hindi dahil sa 49. Pagkatapos niyang maabot ang kanyang layunin, babalik ako sa Central Plain. Nag-advance sina Latros at Lemuel habang nag-uusap. Hindi nagtagal, nakarating sila malapit sa Death Triangle. Naramdaman nila agad ang time formation ni James at alam nilang naglilinang na naman siya. Hindi nila siya inistorbo at matiyagang naghintay. Maya-maya, lumabas si James sa time formation. Nakagawa siya ng panibagong tagumpay at pumasok sa unang yugto ng Petit Celestial Rank. Ngumiti si Latros at sinabing, congratulations! Nanalo ka ng malaking oras. Kahit ako ay bahagyang naiinggit sa iyong mga kayamanan. Nakangiting tugon ni James. Si Lemuel naman ay buong tapang na iniunat ang kanyang kamay at sinabing, "T helped you, so you should reward me." Gusto ko ang Genesis Paths ng 10,000 eroplano. Sige. Ibinigay ni James kay Lemuel ang Genesis Paths ng 10,000 eroplano nang walang pag-aalinlangan. Batid ni James na hindi siya aalis ng buhay kung wala ang tulong ni Latros at Lemuel, at hindi rin niya magagawang panatilihin ang kanyang mga mapagkukunan. Interesado din ako sa Genesis Paths. Tumingin si Latros kay James. Natural na naiintindihan ni James ang intensyon sa likod ng kanyang mga salita. Matapos ang bahagyang pag-aalangan, ikinaway niya ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang inscription ang lumabas sa harapan ni Lemuel. Tapos, sabi ni James, salamat sa tulong. Narito ang Genesis Paths ng 10,000 eroplano. Huwag mo nang banggitin. Inimbak ni Latros ang mga inscription. Tumingin si James sa espasyo sa unahan nila at sinabing, ayon sa mapa, ito dapat ang Death Triangle. Tumango si Latros at sumagot, oo. Ito ang Death Triangle. Tanong ni Lemuel, ano ang kwento sa likod ng Death Triangle? Umiling si Latros at sumagot, hindi ako sigurado. Ang madilim na mundo ay masyadong malawak, at maraming mga espesyal na espasyo ang umiiral. Marami sa kanila ay walang tirahan dahil maaari silang maging lubhang mapanganib. Tinatawag namin ang mga naturang lugar na bawal na mga zone. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy si Latros, na nagsasabing, ang mga ipinagbabawal na zonang ito ay delikado, at maging ang mga powerhouse sa Holy Celestial Rank ay maaaring mamatay. Mayroong ilang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga ipinagbabawal na zone na ito. Ang mga powerhouse sa Transcendental Bliss Rank ay di umano'y nakatago sa loob ng ilang ipinagbabawal na lugar. Ipinaalam sa kanila ni Latros ang tungkol sa mga ipinagbabawal na lugar ng Dark World. Gayunpaman, wala siyang masabi sa kanila tungkol sa Death Triangle dahil walang mga tala sa mga sinaunang aklat. Sabi ni Lemuel, tingnan natin. Bagamat ito ay isang ipinagbabawal na lugar, maaaring hindi ito mapanganib. Kahit na magkaroon tayo ng panganib, dapat nating lutisin ito. Bahagyang tumango si Latros bilang tugon. Pagkatapos, nanguna siya at lumapit sa Death Triangle. Sinundan siya ni James, samantalang si Lemuel ay naglalakad sa likod. Lumakad sila sa kadiliman at hindi nagtagal ay pumasok sila sa Death Triangle. Isang malakas at mapang-ipong puwersa ang agad na bumagsak sa kanila. Buti na lang at nakapaglagay na si Lemuel ng protective barrier sa paligid nila. Kung hindi, hindi kakayanin ni James ang puwersa ng Death Triangle. Sinabi ni Latros, ang spatial pressure dito ay makapangyarihan. Ang sinumang nasa ilalim ng Holy Celestial Rank ay hindi makakapasok sa lugar na ito. Tumingin si Lemuel sa unahan at sinabing, may hadlang. Tumango si Latros at nagpaliwanag, oo. Ang prinsesa ng Glacies ay natatakan sa Death Triangle, kaya naglagay sila ng harang upang protektahan siya mula sa panganib. Tumingin si Lemuel kay James at nagtanong, kabisado mo na ang mga primitive inscription ng Glacium race, tama ba? Kaya mo bang basagin ang harang?
Sinuri ni James ang mga inscription sa mahiwagang porma sayon sa unahan ng ilang sandali. Pagkatapos, sumagot siya, maaaring alam ko kung paano, ngunit ang aking cultivation base ay masyadong mahina. Kailangang sirain yung dalawa. Ibibigay ko ang mga tagubilin. Sige. Tumango sina Latros at Lemuel. Nagsimulang ipaliwanag ni James kung paano basagin ang hadlang. Sa pagkilos ni Latros at Lemuel, madali nilang nalagpasan ang harang. Gayunpaman, ang hadlang ng Death Triangle ay may maraming layer. Sunod-sunod, nalampasan nila ang 100,000 layers bago tuluyang makatapak sa Death Triangle. Ang espasyo ng Death Triangle ay magulo, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang tumagos sa hangin. Ang mga nasa ilalim ng Holy Celestial Rank ay mapapawi kung sila ay tumuntong sa lugar. Hindi ligtas na makapapasok si James sa Death Triangle kung wala ang tulong ni Latros at Lemuel. Sinabi ni Latros, ayon sa mapa, ang Glacium Princess ay nasa gitnang rehiyon ng Death Triangle. Tingnan natin, sabi ni James. Ang grupo ay maingat na lumapit sa gitnang rehiyon at lumitaw sa isang tiwangwang na lugar. Ang hindi mabilang na mga labi ng kalansay ay nakakalat sa paligid, at ang mga pagbabago-bago mula sa mga labanan na nangyari ilang taon na ang nakalipas ay nananatili pa rin sa hangin. Ang grupo ay nakatayo sa madilim at tigang na lupain. Tumingin si James sa paligid at sinabing, ayon sa mapa, nakarating na tayo. Ngunit ang lugar na ito ay mukhang isang sinaunang larangan ng digmaan. Hindi ko nakikita ang Glacis Princess. Pinagmasdan ni Latros ang kanilang paligid at sinabing, umalis ka. Hinayla ni Lemuel si James, na paatras ng ilang hakbang. Pinaandar ni Latros ang kanyang kapangyarihan, at isang malakas na puwersa ang tumagos sa hangin. Ang grabo sa lupa ay gamulong sa hangin, at isang napakalalim na hukay ang lumitaw sa kanilang paningin. Lumakad sila papunta sa hukay at tumitig sa ibaba, walang nakitang katapusan. Turned dapat nasa baba. Gayunpaman, nararamdaman ko ang isang napakalakas na porma sayon. Dapat din itong mabuo gamit ang mga primitive na inscription ng Glacis. Umaasa kami sa iyo, 49, sabi ni Latros. Bahagyang tumango si James bilang tugon. Ang grupo ay nangangapo sa bangin, dahan-daang bumababa sa ilalim. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang porma sayon na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Ang pagbuo ay ginawa gamit ang Ice Curse. Kahit na ang mga dakilang powerhouse ay mahirap masira, ngunit ito ay isang piraso ng cake para kay James. Sa ilang oras, naiintindihan niya ang pagbuo. Nag-set up si James ng time formation at nagsimulang pag-aralan ang formation. Daan-daang taon ang lumipas sa isang kisap mata. Naunawaan na ni James ang mga prinsipyo ng pagbuo. Ipinaliwanag niya ito kay Latros, na ipinagkatiwala sa kanya na sirain ang porma sayon. Hindi nagtagal, nabasag ang porma sayon. Nagpatuloy ang tatlo sa pagbaba sa hukay at hindi nagtagal ay nakarating sa ilalim. Isang batong pinto ang lumitaw sa kanilang paningin. Gayunpaman, pinuprotektahan din ito ng isang malalim na porma sayon. Hindi na ito Ice Curse. Sinuri ni James ang porma sayon at kumunat ang noo. Tinitigan ni Latros at Lemuel ang porma sayon ngunit hindi makilala ang mga inscription. Tumingin si James kay Latros at nagtanong, anong uri ng mga inscription ang mga ito? Kilala mo ba sila? Bahagyang umiling si Latros at sinabing, hindi ko alam kung anong mga inscription ang mga iyon. Hindi sila kamukha ng mga primitive na inscription ng Glacium race. Ito ay kakaiba. Tinataka ng Glacis ang kanilang prinsesa dito ngunit hindi gumamit ng sarili nilang mga inscription. Kabisado rin ba ng pinuno ng Glacis ang mga primitive na inscription ng ibang lahi? Nalilito si Latros sa sitwasyon. Tumingin si Lemuel kay James at nagtanong, can you decipher it? Mataimtim na sumagot si James, ang mga inscription ay malalim. Ang mga ito ay higit na mas advanced kaysa sa mga inscription na aking nakatagpo sa nakaraan. Hindi ko sila maintindihan. Ang pag-aaral at pag-unawa sa mga ito ay magtatagal ako. Hinaplos ni Latros ang kanyang noo, sinabing, sakit ng ulo ito. Akala ko magiging madali ang pagkuha ng Ice Sword. Hindi ko ini-expect na magiging ganito kakomplikado. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang figure ang dumaan sa kanila.
Mabilis na lumingon sina Latrus at Lemuel ngunit wala silang nakita sa likuran nila. Tanong ni James, ano ang mali? Ito pakiramdam ng isang kakaibang aura. Kumunot ang noo ni Lemuel. Inilabas ni Latrus ang kanyang zen sa nakapalibot na lugar ngunit walang nakitang kakaiba. Mataimtim niyang sinabi, hindi pwede ito. Siguradong may naramdaman ako ngayon lang. Paano ito na wala nang napakabilis at walang iniwang bakas? Ano iyon? Biglang tinuro ni James ang isang pader na bato sa di kalayuan. Napatingin sina Latrus at Lemuel sa direksyon na tinuro niya. Sa dingding na bato, may nakadikit na maitim na anino. Swoosh! Nawala ang anino at biglang nagmanifest sa harapan nila. Napaatras silang tatlo. Matapos magpakita ng anino, nakita nilang ito ay isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Siya ay walang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng bahagyang pulang kinang. Tinitigan niya ang grupo ng blanko. Naka-goosebumps lang si James sa kanyang titig. Ano ba yan? Sobrang kakaiba. Napaatras si James at maingat na tinitigan ang lalaki. May napansin si Latrus at sinabing, wala itong katawan sa ilalim ng itim na damit. Ito ay isang pira-pirasong kaluluwa, patuloy ni Lemuel sa kanyang pangungusap. Sa sandaling iyon, biglang umatake ang malabong figure. Mabilis na kumilos sina Latrus at Lemuel upang harangan ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, sila ay nabulabog sa pagkakabunggo at nontog sa batong pader sa likod nila. Ang pader ay nawasak at naging isang tumpok ng mga durog na bato. Umakyat sila sa gusot na estado at nagdura ng dugo. Nagawa ng malabong figure na masugitan silang dalawa sa isang suntok lamang. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw sa parehong lugar. Walang sabi-sabing tinitigan niya ang mga hindi imbitadong bisita sa harapan niya. Nagkatinginan sina Latrus at Lemuel na may takot sa kanilang mga mata. Si Lemuel ay agad na nagsagawa ng Femsurge art, at ang kanyang aura ay nagbago. Ang kanyang pisikal na lakas, bloodline power, at pangkalahatang lakas ay bumuti ng malaki. Hindi nagtagal, nakapasok na siya sa huling yugto ng Femsurge art, ang Eternity. Kaya niyang labanan ng isang powerhouse sa huling yugto ng Holy Celestial rank gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Pagkatapos magtaas ng lakas, sinugod ni Lemuel ang anino. Itinaas ng malabong figure ang kanyang kamay at hinarangan ang pag-atake. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa kawalan at nagdulot ng mga bitik sa kanilang paligid. Ang pinsala ay patuloy na kumalat ngunit mabilis na naayos ng isang misteryosong puwersa. Matapos ang paghaharap, naramdaman ni Lemuel na namamanhid ang kanyang braso. Isang malakas na puwersa ang tumagos sa kanyang katawan, at napaatras siya sa sakit. Napaatras ng ilang hakbang ang malabong figure upang patatagin ang sarili. Bigla siyang nawala na parang takot kay Lemuel. Namula ang mukha ni Lemuel sa sakit. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni James. Ikinalat ni Lemuel ang Femsurge art, umiling, at sinabing, walang seryoso. Malakas talaga ang lalaking iyon. Ginamit ko ang Femsurge art at hinampas ko siya ng buong lakas. Gayunpaman, nagawa niyang harangan ang aking pag-atake ng walang labis na pagsisikap. Napatingin si Latrus kung saan nawala ang lalaki na may pag-aalalang ekspresyon. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, anong meron? May napansin ka ba? Huminga ng malalim si Latrus at sinabing, ang misteryosong powerhouse at ang kakaibang lugar na ito ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay. Ano ito? Sabay na tanong ni James at Lemuel. Mataimtim na sumagot si Latrus, isa sa pinakadakilang kayamanan ng Glaciers, ang Ice Spirit. Ang Ice Spirit. Napatulala sina James at Lemuel. Bahagyang tumango si Latrus at sinabing, oo. Maraming mga alamat tungkol sa Ice Spirit, ngunit bukod sa Glaciers, walang nakakaalam kung ano ito. Nakarinig ng chismis na ang Ice Spirit ay isang buhay na nilalang. Isa siyang Glacium powerhouse na nakaabot sa Transcendental Bliss rank. Gayunpaman, nakatagpo siya ng isang uri ng aksidente. Pagkatapos noon, tila nasira ang kanyang isip, at siya ay naging parang bangkay na naglalakad. Sa kalaunan, hindi na siya itinuturing na isang buhay na nilalang, ngunit isang kasangkapan. Ang hindi mabilang na mga kwento tungkol sa Ice Spirit ay umiikot sa mahabang panahon. Gayunpaman, ito ay isang misteryo.
Matapos makita ang makapangyarihan ngunit pira-pirasong kaluluwa na walang katawan, biglang naisip ni Latros ang isa sa pinakadakilang kayamanan ng Glacis, ang Ice Spirit. Nagkatinginan sina James at Lemuel na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Naging ganyan siya noong tumuntong siya sa Transcendental Bliss rank pagkatapos ng isang aksidente. Hindi makapaniwala sina James at Lemuel na isang kayamanan na ipinasa sa mga Glacis ay isang powerhouse na naging bangkay na naglalakad. Ito ay haka-haka ko lang. Hindi pa ako nakakasiguro, paliwanag ni Latros. Tanong ni Lemuel, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pinipigilan kami ng lalaking iyon na makapasok sa tarangkahang bato. Kung hindi tayo aalis, siguradong babalik siya ulit. Lugi din si Latros. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya, wag na natin siyang pansinin. 49 Tumuon sa pag-unawa sa mga inscription dito. Kung ang lalaking iyon ay ang Ice Spirit at babalik para atakihin tayo, magsasama-sama kami ni Lemuel para palayasin siya. Alam ni Latros na ang misteryosong powerhouse ay napakalakas at kayang durugan siya at si Lemuel. Gayunpaman, kulang siya sa katawan at mukhang hindi matalino. Kahit na mayroon siyang isang uri ng kamalayan, ito ay hindi kumpleto. Isa siyang nilalang na napakababa ng katalinuhan. Kaya, napagpasyahan ni Latros na maaari nilang sirain siya kung sila ay magsanib puwersa. Sige, mabilis na umupo si James sa isang lotus na posisyon at nag-set up ng time formation ng walang pag-aalinlangan. Pinlano niyang ganap na maunawaan ang mga inscription. Kasabay nito, maaari niyang linangin at pagbutihin ang kanyang ranggo hanggat maaari. Kumuha si James ng ilang Empyrean herbs at sinimulan itong pinuhin. Kasabay nito, pinag-aralan niya ang mga inscription na nakatala sa pintong bato. Naghintay sina Latros at Lemuel sa labas ng formation. Umupo sila sa mga malalaking bato at nagsimulang mag-chat dahil sa inip. Gayunpaman, hindi nila pinabayaan ang kanilang pagbabantay at patuloy na binibigyang pansin ang kanilang paligid. Lumipas ang oras ng tahimik. Di nagtagal, ito ay isang kapanahunan mamaya. Si James ay gumugol ng mahabang panahon sa pagbuo ng oras, na umaabot sa ilang mga panahon. Noong nasa sovereign rank siya, mas mabilis siyang umunlad. Gayunpaman, bumagal ang kanyang pag-unlad sa paglilinang pagkatapos makapasok sa Petit Celestial rank. Kahit na may hindi mabilang na mga mapagkukunan sa kamay, kailangan pa rin niyang magtrabaho ng husto upang makakuha ng bagong pananaw. Bagamat gumugol siya ng maraming panahon sa pagbuo ng oras, umunlad lamang siya sa gitnang yugto ng Petit Celestial rank. Maaari siyang pumasok sa huling yugto kung magkakaroon siya ng bagong pananaw. Pagkatapos, maaari siyang gumamit ng ilang Empyrean herbs para maabot ang tuktok ng Petit Celestial rank. Kung tungkol sa mga inscription sa pader na bato, si James ay may ilang pagkakaunawa sa kanila. Ang kanyang Trescentia Completer art ay maaari ding maging mas mabisa ngayon na maaari niyang isama ang mga bagong inscription sa pagbuo. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang pagbuo ng oras matapos maabot ang huling yugto ng Petit Celestial rank. Tumingin si Latros kay James at nakangiting sinabi, "Congratulations on reaching a higher cultivation rank. Nasa late stage ka na ng Petit Celestial rank. Sigurado akong mararating mo ang Great Celestial rank." Si Lemuel naman ay walang pakialam sa cultivation rank ni James. Mas inaalala niya kung naunawaan ba ni James ang mga inscription. Tinanong niya, naintindihan mo ba ang mga inscription? Bahagyang tumango si James at sinabing, "Yeah. Naiintindihan ko na sila. Ito talaga ang mga primitive na inscription ng Glacium race." Gayunpaman, bahagyang binago ang mga ito. Kung walang paunang kaalaman sa kanilang mga primitive na inscription, imposibleng mapansin. Kung ganoon, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilasan mo at sirain ang formation. Tuwang-tuwa si Latros. Bagamat naintindihan ko ang mga inscription, kailangan ko ng malakas na puwersa upang maisaaktibo ang mga ito. Hindi ako malakas. Kakailanganin kong kumilos kayong dalawa. Ibinahagi ni James ang kanyang pangunawa at tinuruan sila kung paano masira ang Pormasayon. Hinimok ni Latros at Lemuel ang kanilang mga kapangyarihan, sinira ang Pormasayon, at madaling binuksan ang pintong bato. Inakala ng grupo na muling lilito ang mahiwagang powerhouse pagkabukas ng pintong bato. Gayunpaman, nagkamali sila.
Hindi na muling nagpakita ang lalaking pinaghihinalaan nilang Ice Spirit. Maingat na naglakad ang tatlo sa pintuan ng bato. Sa kabila ng pinto ay isang ordinaryong silid na bato na may kristal na kabaong sa gitna. Lumapit sila at itinulak ang takip. Isang magandang babae na may mahabang itim na buhok ang nakahiga sa kristal na kabaong. Isang puting damit ang dumaikit sa kanyang maselang katawan. Maaliwalas ang balat niya, at nababalot ng manipis na yelo ang kanyang katawan. Ito dapat ang prinsesa ng Glaces, tama ba? I remember she has a special physique. Sa tingin ko ito ay tinatawag na Glacium Profound Body. Napatitig sina Lemuel at Latros sa babaeng nakahiga sa loob ng kabaong. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang inscription. Ang mga mahiwagang kapangyarihan ay lumitaw mula sa mga inscription at lumubog sa katawan ng babae, unti-unting tinanggal ang selyo na nakalagay sa kanya. Ang grupo ay matamang nakamasid habang ang selyo ay na-deactivate. Dahan-daang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita ang tatlong hindi pamilyar na lalaki at sumigaw, "Ah!" Lumabas siya sa kristal na kabaong, dumistansya, at maingat na tinitigan ang tatlong lalaki. Matapos maramdaman ang kanilang cultivation rank, lalo siyang kinabahan. Nagkusa si James na magsalita at tiniyak siya, "Huwag kang matakot. Naparito kami para iligtas ka." Ipinikit ni Kiana ang kanyang mga mata, at dumaan ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Namamasa ang kanyang mga mata, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Alam niyang nabura ang Glaces, at siya na lang ang natitira. Gayunpaman, hindi pinansin ni Latros ang kanyang emosyon. Diretso niyang sinabi, "Nahanap ka namin base sa mga pahiwatig na naiwan ng Glaces. Nag-iwan ang iyong ama ng mga pahiwatig at mensahe na kung sino man ang nagligtas sa iyo ay gagantimpalaan ng tatlong dakilang kayamanan ng Glaces. Gusto ko ang Ice Sword." Sinamantala ni James ang kanyang pagkakataon at sinabing, "Gusto ko ang Iles." Tumingin si Kiana kay Lemuel at nagtanong, "Kung gayon, akala ko gusto mo ang Ice Spirit." Kalmadong sagot ni Lemuel, "Hindi ako interesado, pero kung pipilitin mo, wala akong magagawa kundi kunin ito." Ang mga mata ni Kiana ay napuno ng luha, at isang malungkot na ngiti ang nananatili sa kanyang mukha. Sa kabila ng magkasalungat na emosyon sa kanyang mukha siyang tunay na nakakabighani. Tumingin siya sa tatlong lalaki at nagtanong, "Nabanggit din ba sa mensahe ng aking ama ang pagprotekta sa akin hanggang sa lumakas ako ng sapat?" Sumagot si Latros, "Sa tingin ko." Sinabi ni Kiana, "Ang aking cultivation rank ay kulang ngayon. Kung ako ay babalik sa mata ng publiko, ako ay hahabulin ng aking mga kaaway. Hindi ko kailangan na protektahan niyo ako ng matagal. Kailangan ko lang ihatid ng ligtas sa Glacium Holy Land. Pagkatapos magtanim ng ilang panahon, ibibigay ko ang tatlong kayamanan." Biglang may naisip si Latros at nagtanong, "Nga pala, ano nga ba ang Ice Spirit ng Glaces?" "Come in," biglang utos ni Kiana. Matigas na pumasok si Aman sa stone chamber at huminto sa harap nila. Nang makita ng tatlong lalaki ang lalaki ay napaatras sila sa gulat. "Ito ang Glaces Ice Spirit," mahinahong sabi ni Kiana. Wala sa kanila ang labis na nagulat na ang lalaking nasa harapan nila ay ang Ice Spirit. Pagkatapos ng lahat, iminungkahi na ni Latros ang posibilidad noon. Lumingon si Latros kay Kiana at nagtatakang nagtanong, "Maraming mga alamat tungkol sa Ice Spirit ng Glaces. Maaari mo ba kaming maliwanagan tungkol dito?" Napaisip si Kiana. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at sinabing, "Maraming kwento talaga tungkol sa Ice Spirit. Karamihan sa kanila ay maling-alingaw-ngaw, ngunit ang ilan ay totoo." Napukaw agad ang kuryusidad ng tatlong lalaki. Tiningnan sila ni Kiana at sinabing, ang tunay niyang pangalan ay Cairo Burain. Super genius siya ng lahi namin. Lihim namin siyang sinasanay at hindi namin siya pinayagang magpakita sa publiko. Hindi niya kami binaygo at patuloy na nag-improve. Pumasok siya sa Holy Celestial rank at sa huli ay naabot niya ang Quasi Bliss rank. Huminto siya sandali, pagkatapos ay sinabing, habang sinusubukang makapasok sa Transcendental Bliss rank, may nangyaring hindi inaasahan. Isinama namin ang mahalagang kayamanan ng aming lahi, ang Ice Spirit, sa kanyang katawan.
Nagawa naming iligtas siya, ngunit tila wala siyang malay at naging parang bangkay na naglalakad. Ibinahagi ni Kiana ang nakaraang kaganapan ng Glacis. Agad na napagtanto ng grupo na ang lalaking nauna sa kanila ay hindi tinatawag na Ice Spirit. Ang kanyang pangalan ay Cairo Burin, at ang Ice Spirit ay nasa loob niya. Nagulat sila na naabot niya ang ganoong kataas na cultivation rank. Nasa quasi-bliss rank siya ngunit naaksidente siya nang subukan niyang pumasok sa transcendental bliss rank. Kahit na nabigo siya, ang quasi-bliss rank ay isa ng nakakatakot na tagumpay kahit sa Dark World. Tumingin si Kiana sa tatlong lalaki at sinabing, maaari kong ibigay sa inyo ang Ilas at Ice Sword. Gayunpaman, hindi ko maibigay ang Ice Spirit. Kung wala ito, si Cairo ay mamamatay kaagad. Sabi ni James, gusto ko lang ng Ilas. Mabilis na sumali si Latros, na nagsasabing, kukunin ko ang Ice Sword. Kumunot ang noo ni Lemuel at sinabing, logically speaking, pwede kang pumunta kahit saan sa Dark World dahil pinuprotektahan ka ni Cairo. Bakit ipinipilit na pumunta sa Glacium Holy Land? Bago makasagot si Kiana, sumabad si Latros at nagpaliwanag, nawasak ang teritoryo ng Glacis. Gayunpaman, ang kanilang pangunahing rehiyon ay hindi bumaba. Sa kasamaang palad, ang apat na sinaunang lahi ay may mga powerhouse na nagbabantay sa lugar na iyon, kaya kailangan natin silang labanan. Ito ay isang napakahirap na gawain. James said nonchalantly, wala akong dapat ipag-alala dahil masyado akong mahina. Bahala na kayong dalawa kung protektahan siya. Magiging okay ba sa inyong dalawa? Napatingin si Kiana kina Latros at Lemuel. Nararamdaman niya na sila ay nasa maaga at gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Kasama nila ni Cairo, dapat ay makapasok siya sa Holy Land ng Glacium. Sagot ni Latros, fine by me, basta makuha ko ang Ice Sword. Bagamat ako ang leader ng lahing Theadan, kaya kong baguhin ang aking hitsura at aura. Lumingon si Kiana kay Lemuel, naghihintay ng kanyang tugon. 1/3. Tumingin si Lemuel kay James at sinabing, tutulungan kitang makuha ang Ilas. Gayunpaman, kailangan mong ibigay sa akin ang natitirang Genesis Paths. Deal, nakangiting sagot ni James. Salamat, pasasalamat na sabi ni Kiana. Tumingin sa kanya si Latros at nagtanong, ano ang katumbas ng panganib na makapasok sa Holy Land ng Glacium? Sumagot si Kiana, mayroon akong kakaibang pangangatawan, at mayroong isang bagay na makakatulong sa akin na magising ito. Kailangan kong pumunta doon para magising at maintindihan ang pangangatawan ko. Hanggat kaya ko itong buhayin, makapasok ako sa Holy Celestial Rank. Napaisip si James kay Kiana. Nagkaroon ng alitan ng Glacis sa apat na sinaunang lahi. Samantala, mayroon siyang karne ng baka kasama ang mga Yeftero. Kaya, nagsimulang mag-isip si James kung makikipagsanib puwersa kay Kiana. Ang isang kaaway ng isang kaaway ay isang kaalyado. Mabilis na inalis ni James ang kanyang iniisip. Magsanib puwersa man siya, hindi pa ito ang tamang panahon. Dahil mababa ang cultivation rank ni James, hindi inisip ni Kiana na mahalaga siya. Ibigay mo muna ang Glaciumon Sword. Iniabot ni Latros ang kanyang kamay. Saglit na nag-alinlangan si Kiana bago itinaas ang kanyang kamay at tinawag ang isang mahabang espada sa kanyang pagkakahawak. Ang espada ay mukhang Glaciumon Sword, na may puting ambon na lumalabas mula sa sword body. Nang magpakita ang espada, isang panlalamig na sensasyon ang dumaan. Ibinigay ni Kiana ang espada kay Latros at sinabing, narito ang espada na gusto mo. Kinuha ni Latros ang espada, siniyasat ito, at tumawa ng malakas. Haha! Gamit ang espadang ito, makakasakay ako sa Flamme Race. Nasaan ang Ilas ko? Napatingin si James kay Kiana. Naglabas si Kiana ng isa pang item. Ito ay isang puti at translucent na kristal. Ilang mahiwagang inscription ang inukit sa kristal. Ibinigay ni Kiana ang bagay kay James at sinabing, ito ang Ilas. Tinanggap ni James ang Ilas. Nang kunin ni James ang Ilas, naramdaman niya ang isang napakagandang life power sa kristal. Ipinaliwanag ni Kiana, ang Ilas ay isang kayamanan. Naglalaman ito ng pinakamataas na kapangyarihan sa buhay. Sa labanan, gaano man kalubha ang mga pinsala ng isang tao,
ang kapangyarihan ng Iles ay maaaring gumaling kaagad ng mga pinsala ng isang tao hanggang sa maubos ang kapangyarihan ng Iles. Matapos itong maubos, maaari itong sumipsip ng enerhiya ng langit at lupa para sa muling pagdadagdag. Ito ay magandang bagay. Natuwa si James. Sabi ni Kiana, binigyan ko na kayo ng dalawang bagay. Sasama ka ba sa akin sa banal na lugar ng aking lahi ngayon? Oo naman. Sabay na nagsalita sina James, Lemuel, at Latros. Dahil nasiyahan, inalis ni James ang Iles. Ngayong mayroon na siyang Iles at nakakuha ng maraming materyales mula sa arena ng Yeftero Race, magagamit na niya ang mga item na ito at ang Genesis Paths ng libo-libong eroplano para maasa ang isang bagong katawan. Sanay ka ba sa paghahasa ng pisikal na katawan? Tumingin si James kay Lemuel at nagtanong. Tumango si Lemuel at sinabing, may alam ako o dalawa. Medyo wala akong alam tungkol dito. Nakangiting sinabi ni Latros, kung kailangan mo ng tulong ko, matutulungan kita. Nag-isip sandali si James at sinabing, plano kong hasain ang panibagong pisikal na katawan bago umalis. Sige, unang nagsalita si Kiana. Katatapos lang niyang tanggalin ang selyo. Ang kanyang lakas ay hindi na ibalik sa kung ano ito bago ito natatakan. Kailangan din niyang linangin sa pag-iisa at ibalik ang kanyang lakas. Samantala, naglabas si James ng isang malaking batch ng mga materyales. Ang mga materyales ay pawang hindi pa nagagawa at bihirang mga kayamanan. Nang makakita ng napakaraming bihirang materyales, kinilig si Kiana at hindi napigil ang sabihin, ang daming materyales iyan. Napatingin si James kina Lemuel at Latros. Aniya, masyadong matigas ang mga materyales na ito. Sa aking kapangyarihan, hindi ko sila mapino. Kailangan kong troublemayan kayong dalawa para matuno ang mga materyales na ito at lumikha ng isang pisikal na prototype ng katawan. Si Lemuel ang nagkusa at naglabas ng isang materyal. Ang materyal ay madilim na kulay. Mukha itong katamtaman. Isinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan upang pinuhin ito, ngunit hindi ito gumalaw. Wala itong naging reaksyon. Napakahirap. Hindi maiwasan ni Lemuel ang mabigla. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, binago niya ang true energy sa flame energy. Sinimulan niyang linangin ang pambihirang hiyas na ito. Si Lemuel ay nasa unang yugto ng Holy Celestial Rank, napakalakas niya. Ngayon, pagkatapos na baguhin ang kanyang enerhiya sa flame energy, ang kanyang apoy ay nakakatakot. Habang nagninangas ang apoy, unti-unting naging pula ang itim na kristal. Sa huli, natunaw. Sa panahong ito, gumawa din ng amag si James. Ang amag ay kasing laki ng kanyang pisikal na katawan. Ibinuhos ni Lemuel ang natunaw na likido sa amag. Pagkatapos, kumuha pa si James ng mga materyales. Sabay na kumilos sina Lemuel at Latros. Sinimulan nilang pinuhin ang mga bihirang kayamanan na ito. Sa ilalim ng kanilang pagpipino, ang mga materyales ay natunaw at naging likido. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang pisikal na katawan. Kamukhang kamukha ni James ang pisikal na katawan. Ang hitsura ng pisikal na katawan ay nangangahulugan na ang unang hakbang ay nakumpleto. Ang pisikal na katawan ay mayroon lamang mga buto at meridian. Susunod, kailangan nilang isama ang dugo at kaluluwa sa pisikal na katawan. Ipaubaya na namin ito sa iyo ngayon. Tumingin si Latros kay James at sinabing, kung maaari kang sumanib sa pisikal na katawan na ito ng perpekto, ang iyong pisikal na kapangyarihan ay aabot sa sukdulan. Kahit na gamitin ng isang powerhouse ng Holy Celestial Rank ang kanyang buong lakas para salakayin ka, hindi niya mapipinsala ang iyong pisikal na katawan. Tumango si Lemuel at sinabing, tama. Ang lakas ng pagtatanggol ng isang pisikal na katawan na isinama sa napakaraming bihirang kayamanan ay nakakatakot. Gayunpaman, mahirap para sa isang kaluluwa na ganap na sumanib sa isang pisikal na katawan. Ang pagsasama ay isang bagay, ngunit upang magawa ito ng perpekto ay nangangailangan ng oras. Alam ni James iyon. Ang kaluluwa ni James ay kaysa ng kanyang pisikal na katawan, kasama ang kanyang mga paa at buto. Tumayo siya sa harap ng bagong pisikal na katawan. Pinutol niya ang kanyang pulso, at umagos ang dugo. Ang kanyang dugo ay tumulo sa bagong pisikal na katawan at pumasok sa mga ugat ng pisikal na katawan. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang dugo para buhayin ang life power nitong pisikal na katawan.
Hindi nagtagal, nagkaroon ng dugo sa bagong pisikal na katawan. Kinuha ni James ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa at isinama ito sa bagong pisikal na katawan. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na katawan ay hindi nanatiling walang ginagawa. Sinimulan niyang buhayin ang Genesis ng libo-libong eroplano. Ipinagpatuloy niya ang paghahasa ng bagong pisikal na katawan habang ang kanyang kaluluwa ay isinama. Ang proseso ay komplikado. Ayaw niyang may mangyari na aksidente. Sa ilalim ng paghahasa ng Genesis paths ng libo-libong eroplano, ang pisikal na katawan ay lumakas. Naglalaman ito ng Genesis ng libo-libong eroplano. Sa kabilang banda, patuloy na hinugot ni James ang kanyang kaluluwa at isinama ito sa bagong pisikal na katawan. Dinala niya ang lahat ng ito sa pagbuo ng oras. Sa isang kisap mata, ilang panahon ang lumipas sa labas ng mundo. Pansamantala, hindi mabilang na mga panahon ang lumipas sa pagbuo ng oras ni James. Sa hindi mabilang na mga panahon, isinasama ni James ang kanyang kaluluwa sa bagong pisikal na katawan. Kinuha niya ang kanyang kaluluwa at isinama ito sa bagong pisikal na katawan ng paunti-unti. Dahil ito ay isang pinong pisikal na katawan, mahirap pagsamahin ang mga ito. Sa bawat oras na isinama ni James ang kanyang kaluluwa sa pisikal na katawan, ang kanyang kaluluwa ay nasa matinding sakit. Siya ay patuloy na nagdurusa sa hindi mabata na sakit. Ang pananakit ay hindi kayang hawakan ng isang ordinaryong magsasaka. Matapos ang hindi mabilang na mga panahon, sa wakas ay isinama ni James ang huling bahagi ng kanyang kaluluwa sa bagong pisikal na katawan. Sa sandaling iyon, dahan-daang binuksan ng bagong pisikal na katawan ang mga mata nito. Ang kaluluwa ni James ay isinama sa bagong pisikal na katawan. Ngayon, ang bagong pisikal na katawan ay nagkaroon ng kamalayan. Sa kabilang banda, malabo ang kamalayan ni James. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit napagtanto niyang hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sa wakas ay nagawa niyang tumayo. Sinubukan niyang maglakad, ngunit nahulog siya sa lupa sa sandaling humakbang siya. Nakakatakot ang kapangyarihan ng pisikal na katawan na ito. Nang bumagsak siya sa lupa, may lumitaw na bitek sa lupa. Mabilis na kumalat ang bitek. Tapos na. Nang makita ni Lemuel ang eksenang ito, hindi niya napigil ang sumigaw. Ang pisikal na katawan na ito ay nabuo ng hindi mabilang na mga materyales at ang Genesis paths ng libo-libong eroplano. Ito ay isang hindi magagapi na pisikal na katawan. Tinitigan ni Latros si James at sinabing, bagaman ang iyong kaluluwa ay sumama sa pisikal na katawan, hindi ito ganap na angkop sa pisikal na katawan. Kakailanganin ng oras para tuluyang magsanib ang dalawa. Nahihirapang bumangon si James. Nakaupo sa lupa at hinahabol ang kanyang hininga, nagtanong siya, Latros, ano ang dapat kong gawin para mas mabilis na pagsamahin ang mga ito? Pakiramdam ko ay hindi ko makontrol ang aking pisikal na katawan sa ngayon, lalo na ang aking pisikal na kapangyarihan. Nakangiting sinabi ni Latros, wala nang ibang paraan. Ito ay tumatagal ng oras para sila ay umangkop sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang oras, kakailanganin mong lumaban ng maraming beses. Kailangan mong hayaan ang iyong kaluluwa at pisikal na katawan na magkasya sa labanan. Gaano katagal ito? Tanong ni James. Umiling si Latros at sumagot, hindi ko alam. Si Kiana ay nakatingin sa gilid. Pinanood niya si James na kinukuha ang kanyang kaluluwa at isama ito sa hindi magagapi na pisikal na katawan ng paunti-unti. Natigilan siya. Nakakita na siya ng mga espiritu na nang-aagaw ng pisikal na katawan, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang naghahasa ng pisikal na katawan. Huminga siya ng malalim, tinanong niya, pwede na ba tayo? Ang kakayahan ni Kiana ay naibalik. Ngayon, mapilit niyang gustong pumunta sa banal na lugar ng Glacium Race. Gusto niyang ganap na buhayin ang Glacium Profound Body. Sa panahong iyon, papasok siya sa Holy Celestial Rank. Matapos maabot ang Holy Celestial Rank, kahit na hindi siya makalaban sa Ancient Four, maprotektahan man lang niya ang kanyang sarili. Paano ako mapupunta sa ganitong estado? Walang magawa si James sa sinabi niyang, huwag nating madaliin. Hintayin mo akong masanay dito. Pumunta tayo sa banal na lugar ng Glacium Race pagkatapos kong makontrol ang pisikal na katawan na ito. Maghintay tayo kung ganoon. We have time, ani Lemuel. Tumango si Latros.
Oo, sa sobrang hirap, tumayo si James. Pagkatapos, kinuha niya ang ilas at nagtanong, paano ko ito gagamitin? Paliwanag ni Kiana, hindi mo man lang makontrol ang iyong katawan ngayon. Hindi mo maaaring pinuhin ang ilas. Ang paggamit ng ilas ay madali. Kailangan mo lang itong pinuhin sa iyong katawan. TC. Pansamantalang itinago ni James. Pagkatapos, nahihirapan siyang sumulong sa lugar. Matigas ang bawat hakbang niya. Kahit ang bilis niyang magtaas ng kamay ay mabagal. Parang hindi kanya ang katawan na ito. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan para kontrolin ang katawan, ngunit mahirap pa rin. Gusto niyang humakbang pasulong, ngunit pagkatapos magpadala ng utos ang kanyang utak, magre-react lang ang kanyang mga binti pagkatapos ng ilang segundo. Aside from that, ang bilis ng reaksyon niya. Para siyang dummy. Pinagmasdan siya ni Latrus mula sa gilid at sinabing, ituloy mo. Kailangan mong maging mas aktibo upang masanay sa iyong katawan. Dahan-dahan, makokontrol mo ang katawan. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging tulad ng isang normal na tao. Gayunpaman, mahihirapan kang gumamit ng pisikal na kapangyarihan. Hindi nasaran ng loob si James. Dahan-dahan niyang pinagpraktisan ang pagkontrol sa kanyang katawan. Lumipas ang mga araw. Noong unang magsimula si James, mabagal ang kanyang mga galaw. Ngayon, maliksi na siya. Kaya na niyang kontrolin ng buo ang kanyang katawan. Kaya lang hindi niya magagamit ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Hindi man niya magagamit ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang pisikal na katawan, nakakatakot pa rin ang depensa ng kanyang pisikal na katawan. At saka, nasa kanya pa rin ang kapangyarihan ng kanyang cultivation rank. Nasa late stage pa lang siya ng Petit Celestial rank. Swoosh! Bumaba mula sa langit ang katawan ni James at panay ang paglipag sa lupa. Dumagundong. Nang dumampi ang magkabilang paa niya sa lupa ay bumitak agad ang lupa. Tumawa si James at sinabing, madali kong kontrolin ang katawan ko, pero hindi ko pa rin makontrol ang pisikal kong kapangyarihan. Kaya, ang kapangyarihan ng pagkawasak ay medyo malakas. Pwede na tayong umalis. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasanay, sa wakas ay nakontrol na ni James ang kanyang katawan ng perpekto. Hindi lamang niya nakontrol ang kanyang katawan, ngunit nakakagawa din siya ng maraming mahihirap na aksyon. Ang tanging kapintasan ay hindi niya magagamit ang nakatagong kapangyarihan nitong pisikal na katawan. Kapag nagamit na niya ang kapangyarihan ng pisikal na katawan na ito, sa pisikal na katawan na ito lamang, maaari na niyang labanan ang isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Upang magamit ng buo ang pisikal na kapangyarihan, kailangan niyang dahan-dahan ito. Tulad ng paglilinang, nangangailangan ito ng oras. Hindi masama. Tumingin si Latrus kay James at pinuri, napakalakas ng iyong pisikal na katawan. Kahit na hindi mo magagamit ang kapangyarihan ng pisikal na katawan na ito, ang passive defense ng iyong pisikal na katawan ay nakakatakot. Kahit na atakihin ka ng isang powerhouse sa Holy Celestial rank, hindi niya mapipinsala ang iyong pisikal na katawan. Sa ilas, ang iyong pisikal na katawan ay hindi magagapi. Naingat si Latrus kay James. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na si James lamang ang maaaring maglinang ng gayong paraan ng paglilinang. Walang buhay na nilalang ang maaaring maghiwalay ng kanilang kaluluwa at kunin ito ng paunti-unti bago ito isama sa isang bagong pisikal na katawan. Sa lalong madaling panahon, makakalaban mo na ang Yeftero race, sabi ni Lemuel. Samantala, sumimangot si Kiana at nagtanong, may hinanakit ka ba sa Yeftero race? Tumango si James at ikinwento kay Kiana ang nangyari. Ang iyong asawa ay ang prinsesa ng lahing Mevrai. Kumunot ang noo ni Kiana. Ang Ancient Four ay may hindi malulutas na sama ng loob laban sa Glacium race, ngunit si James ay nagbahagi ng koneksyon sa Mevrai race. Sa teorya, si James ay kaaway ni Kiana. Mukhang nahulaan ni James ang iniisip ni Kiana. Nakangiting sabi niya, ayoko nang pakialaman ng sama ng loob mo at ng Mevrai race. Gayunpaman, kung gusto mong ibagsak ang Yeftero race, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Nang marinig iyon, hindi na nagsalita pa si Kiana. Tara na, iniba ni Kiana ang topic at umalis sa lugar. Nanguna si Kiana, at sinundan siya ni Cairo. Bagamat walang malay si Cairo, sinunod niya ang sinabi ni Kiana. Makontrol siya ni Kiana.
Sumunod sa kanila sina James, Lemuel, at Latros. Nagmamadali silang umalis sa lugar na ito at pumasok sa Dark World. Pagkatapos, sumugod sila sa holy site ng Glacium Race. Noong nakaraan, ang Glacium Race ay isa sa mga great races. Bahagi sila ng mga nangungunang karera ng Dark World. Kahit na wala sila sa Ancient Four, ang kanilang mga kakayahan ay kapantay ng Ancient Four. Ang Glacium Race ay bihirang maglakbay sa labas ng mundo, ngunit sila ay maimpluwensyahan. Kahit na ang sinaunang apat ay natatakot sa kanila. Kaya, ang Ancient Four ay nagtulungan upang paksain ang Glacium Race. Ang teritoryo ng Glacium Race ay gumuho at naging ilang pira-pirasong maliliit na espasyo. Gayunpaman, ang kanilang pangunahing espasyo ay hindi gumuho. Ang banal na lugar ng Glacium Race ay nasa pangunahing espasyo. Pagkaraan ng ilang oras na lumihis sa madilim na mundo, nakarating sila sa guho ng Glacium Race. Walang sinumang kaluluwa ang naninirahan sa Glacium Race. Ang espasyo ng Glacium Race ay isang pagkasira lamang. Sa labas ng guho, ang mga disipulo ng sinaunang apat ay nakatayong nagbabantay, pinipigilan ng mga buhay na nilalang na makapasok. Si Kiana, James, at ang iba pa ay lumitaw sa labas ng guho ng Glacium Race. Ang buong guho ay nilamon ng isang pormasayon. Sa labas ng pormasayon ay maraming nakabaluti na gwardya na may mga armas. Si James at ang iba ay nagtago sa dilim, hindi nagpapakita ng kanilang sarili. Bumulong si Latros, narinig ko ang tungkol sa mga gawain ng Glacium Race. Matapos maalis ang Glacium Race, nagpadala ang Ancient Four nanograms mga elite na disipulo para bantayan ang lugar na ito. Ang buhay na nilalang na namamahala sa lugar na ito ay isang elder mula sa Yeftero race na nagkamali. Ang kanyang lakas ay nasa unang yugto ng Holy Celestial rank. Iniisip ko kung lumakas siya dahil lumipas ang maraming taon. Tumingin si Lemuel sa unahan at sinabing, may formation dito. Kahit na walang mga sagabal, mahihirapang basagin ang pormasayon. At saka, may mga powerhouse na nagbabantay sa lugar na ito. Tumingin si James kay Kiana at nagtanong, ano ang susunod mong planong gawin? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Kiana. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, dahil kaya ninyong sirain ang selyo ng aking pormasayon, hindi magiging mahirap para sa inyo na basagin ang pormasayon dito. Ang tanging alalahanin ko ay nasa pamamagitan ng pag-atake sa mga gwardya, maaari nating alertuhan ang Ancient Four at pilitin silang magpadala ng mga powerhouse. Sa ngayon, magmumuni-muni ako sa pag-iisa pagkatapos makapasok sa banal na lugar. Hindi ako maaantala, o ang lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sinabi ni Latros, sabihin sa amin sa harap. Ano ang kailangan mong gawin namin? Tumingin si Kiana sa kanila at sinabing, pagkatapos mong harapin ang mga gwardya, kailangan nyo akong protektahan. Kapag dumating ang mga powerhouse ng Ancient Four, harangan sila para sa akin. Huwag silang papasukin sa banal na lugar at istorbohin ako. Natatakot ako na magiging mahirap iyon. Kumunot ang noo ni Latros at sinabing, kaunti lang tayo. Hindi tayo sapat na malakas para labanan ang Ancient Four. Bagamat si Latros ang Panginoon ng Ares, kulang ang lahing Theaten kumpara sa Ancient Four mula sa Dark World. At saka, wala siyang paraan para hilingin sa lahat ng powerhouses. At saka, wala siyang paraan para hilingin sa lahat ng powerhouses ng Theaten race na tulungan si Kiana. Sinabi ni Kiana, ang mga powerhouse ng Dark World's Ancient Four ay hindi ganap na umaatake. Kahit na may bago silang nangyayari sa lugar na ito, magpapadala lamang sila ng ilang powerhouse upang mag-imbestiga. Sa iyong mga kakayahan, magagawa mong labanan ang mga powerhouse. At saka, hindi ko hinihiling sa inyo na ipagsapalaran ang inyong buhay laban sa Ancient Formula sa Dark World. Kailangan ko lang na harangan mo sila. Habang nagsasalita, tumingin si Kiana kay Cairo at sinabing, tutulungan kayo ni Cairo. Hanggang kailan ka magmumuni-muni sa pag-iisa? Tanong ni Lemuel. Umiling si Kiana at sinabing, hindi ko alam. Maaaring mabilis ako, ngunit maaaring tumagal din ako. Sabi ni James, dahil kinuha namin ang mga gamit niya, tulungan muna natin siya. Sige. Tumango si Latros.
Kahit na ayaw niyang lumaban sa Ancient Four mula sa Dark World, nakuha niya ang Glaciamon Sword ng Glacium Race. Magiging bastos kung hindi niya tulungan si Kiana. Sa isang iglap, nagbago ang itsura at aura niya. Kung kailangan niyang kumilos, hindi niya maaaring ipaalam sa Ancient Four mula sa Dark World na may kaugnayan ng lahing Theaton sa bagay na ito. Kung hindi, sasakupan ang lahing Theaton. Hindi ganoon karaming alalahanin si Lemuel. Sa bagay, wala naman siya sa main body niya. Ganon din si James. Hindi niya ginagamit ang kanyang aktwal na hitsura. Pagkatapos nilang mag-usap, nagkasundo sila. Cairo, atake. Sabay utos ni Kiana. Nang matanggap ang utos, nawala si Cairo. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng Porma Sion. Nagpakita siya out of nowhere. Si Ledger Yeftero, isang elder ng Yeftero race, ay nagkamali at na-demote sa lugar na ito. Siya ay naging isang powerhouse na kailangan upang bantayan ang banal na lugar ng Glacium race. Nang harapin niya ang pagkubkob ng tatlong powerhouse, nagdilim ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw, may hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan natin? Ito ay isang lugar na binabantayan ng Ancient Four. Hindi ko kayo nakikilala. Maaari ko bang malaman kung bakit ka umaatake gayong ito ang unang beses na magkikita tayo? Sabi ni Ledger habang umaatres. Gayunpaman, sinagot siya ng mabangis na pag-atake. Bagamat walang malay si Cairo, mabilis ang kanyang takbo. Sa isang iglap, humarap siya sa Ledger. Walang mapupuntahan ng Ledger. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinuranggan niya ang mga pag-atake ni Cairo. Boom! Magkabanggaan ang magkabilang kamao. Agad na pumutok ang mga braso ni Ledger. Sa sandaling ito, inactivate ni Lemuel ang Femsurge Art. Naging makapangyarihan siya. Isang nakasisilaw na longsword ang lumabas sa kanyang kamay. Nang kumilos siya, ang genesis ng mga eroplano ay naging sword energies. Nakakuha siya ng maraming genesis paths mula kay James. Nilinang at naunawaan din niya ang genesis paths. Sa kanyang cultivation rank, madali niyang naiintindihan ang genesis paths na ito. Ang hindi mabilang na genesis path ay naging isang sword energy. Ang sword energy na ito ay tumusok sa katawan ni Ledger. Mabilis na napaatras si Ledger. Habang umaatras, nataman siya ni Latros. Sa pagharap sa mga pag-atake ng tatlong powerhouse, hindi ito nakayanan ng Ledger, na nasa Holy Celestial rank. Hindi nagtagal, natabunan na siya ng mga sugat. Hindi siya nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa halip, nagmamadali siyang tumakas. Nawala agad ang katawan niya. Sa sumunod na segundo, nakapasok na siya sa malawak na madilim na mundo. Hayaan mo siya, napapanahong sabi ni Kiana. Noon lang tumigil ang tatlong powerhouse. Sinabi ni Kiana, hindi siya babalik ng ganoon kaga. Kunin natin ang pagkakataong ito at basagin ang Porma Sion. Pagkatapos kong makapasok sa banal na lugar, kailangan lang ninyong magbantay sa labas ng banal na lugar. Alam ni Kiana na kung papatayin nila ang Ledger, malalaman ng Yeftero race na may nangyari sa kanya dahil mawawala ang kanyang soul lamp. Mas mabuting hayaan siyang bumalik sa Yeftero race. Sa ganoong paraan, matatanggap ng Yeftero race ang balita mamaya. Sa pagitan ng mga salita, dama po ang tingin ni Kiana kay James. Tumingin din si Latros kay James at sinabing, tumigil ka na sa kakaisip at basagin ang Porma Sion. Naglalakad papunta sa formation, sinuri ito ni James. Sabik na tanong ni Kiana, paano na? Pwede mo bang sirain? Oo. Pagkaraan ng ilang sandali na tingnan ang Porma Sion, sinabi ni James, bagaman hindi ko maintindihan ang mga inscription ng lugar na ito, ang mga inscription ay hindi malalim. Bigyan mo ako ng ilang oras, at mauunawaan ko sila. Tapos, masisira ko yung formation. Pagkatapos noon, umupo si James sa isang lotus position at naglagay ng time formation sa paligid niya. Sinimulan niyang maunawaan ang mga inscription sa pagbuo ng oras. Makalipas ang ilang araw, pinahiwa-hiwalay niya ang pagbuo ng oras. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at ilang misteryosong inscription ang lumabas sa kanyang palad. Ang mga inscription ito ay pumasok sa Porma Sion. Ang malaking Porma Sion ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at maglaho. Bantayan ang lugar na ito. Huwag kang pumasok. Pagkasabi noon, nagmamadaling pumasok si Kiana sa banal na lugar.
Si James at ang iba ay hindi pumasok sa lugar. Sa halip, naghintay sila sa labas. Ganoon din ang ginawa ni Cairo. Nakatayo siya sa kawalan sa labas ng banal na lugar. Nakakross ang dalawang braso sa harap ng dibdib, nakatingin siya sa malayo na walang ekspresyon ang mga mata. Tumayo siya na parang Diyos ng digmaan. Walang laman ang isip ni Cairo. Isa lang ang alam niya, at iyon ay ang protektahan ang prinsesa ng Glacium Race. Kung may nanakit sa prinsesa, papatayin sila ni Cairo. Si James, Lemuel, at Latrus ay nakaupo sa isang bangin sa labas ng banal na lugar. Nakatitig sa madilim na espasyo sa malayo, nagtanong si Lemuel, Latrus, sa iyong palagay, kailan darating ang Ancient Four? Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Latrus, ayon sa kakayahan ng Ledger, kailangan lang niya ng ilang libong taon para maabot ang Ancient Clan. Para sa Ledger na bumalik dito ay aabutin pa ng ilang libong taon. Iyon ay magiging halos 10,000 taon sa kabuuan. Kung nais ng Yeftero Race na ipaalam ang iba pang 3 karera, mas matagal pa iyon. Kaya, aabutin ng humigit kumulang 20,000 taon para sa mga powerhouse ng Ancient Four mula sa Dark World na darating. Sinabi ni James, 20,000 taon sa labas ng mundo. Si Kiana ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa pagbuo ng oras, kaya siya ay maglilinang ng mas mahabang panahon. Gayunpaman, hindi ko alam kung lalabas siya sa pag-iisa sa panahong ito. Sa mabigat na ekspresyon, sinabi ni Lemuel, maghanda tayo para sa labanan. Relaxed, sinabi ni Latrus, kasama si Cairo, hanggat walang powerhouse sa quasi-bliss rank, walang mangyayari. Kahit na may mga powerhouse sa quasi-bliss rank, hindi natatakot si Cairo na mamatay. Sasagutin niya ang mga pag-atake. Kalmado sina Latrus at James. Ang tanging layunin ni James ay protektahan si Kiana. Gayunpaman, kung hindi na niya ito kayang protektahan, kailangan na niya itong isuko. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanyang buhay at labanan ang Ancient Four para lamang sa iles. Sabi nga, hanggat nabubuhay ang isang tao, may kinabukasan at pag-asa. Gayunpaman, dahil nangako siya kay Kiana, kailangan niyang labanan ang Ancient Four pagdating nila. Anyway, makapangyarihan ang kanyang pisikal na katawan. Kahit na hindi niya kayang saktan ng mga powerhouse, nakayanan niya ang ilan sa mga pag-atake ng mga ito. Tumayo siya, niluwagan niya ang kanyang mga kalamnan at sinabing, gagamitin ko ang pagkakataong ito para sanayin ang aking katawan. I'll try my best to control the power of my body. Hayaan mo akong tulungan ka. Tumayo din si Latrus. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at maraming inscription ang lumabas. Ang mga inscription ay nagkalat at nabuo ang ilang mga anino. Mayroong libo-libo sa kanila. Walang zen ang mga anino na ito. Ang bawat isa sa kanila ay may kapangyarihan ng isang powerhouse sa unang yugto ng Holy Celestial Rank. Dapat hayaan mo silang tulungan ka, nakangiting sabi ni Latrus. Mula sa gilid, sinabi ni Lemuel, sinusubukan mo bang patayin siya? Walang pakialam, sinabi ni Latrus, bagaman makapangyarihan ang mga katawan na nabuo ng mga inscripsyong ito, mahina ang kanilang depensa. Madudurog sila sa pagpindot. Gayunpaman, sa kapangyarihan ng batang ito, hindi niya madaling mabasag ang mga ito. Gawin natin kung gayon. Excited si James. Ikinaway ni Latrus ang kanyang kamay, at isang time formation ang bumalot sa lugar. Nang lumitaw ang pagbuo ng oras, hindi mabilang na mga anino ang naglunsad ng mga pag-atake. Kahit mahina ang depensa ng mga anino na ito, maliksi sila. Natutunan ni James na kontrolin ang kanyang katawan kamakailan lamang, kaya ang kanyang bilis ay medyo mabagal. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, ang kanyang bilis ay mas mabagal kaysa sa mga anino na ito. Nang magsimula na ang laban, matatalo lang si James. Gayunpaman, ang mga anino na ito ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Ang mga anino na ito ay may kapangyarihan ng isang powerhouse sa unang yugto ng Holy Celestial Rank. Bagamat hindi nila kayang saktan si James, ramdam ni James ang sakit nang salakayin siya ng mga ito. Sobrang sakit kaya na-distort ang mukha niya. Gayunpaman, sa bawat oras na siya ay tamaan, ang kanyang kaluluwa ay sumasanib sa kanyang pisikal na katawan. Si James ay nabubugbog sa pagbuo ng oras. Nagsasanay siya sa pagbuo ng oras.
Para naman sa Ledger, bumalik siya sa Yeftero race na may matinding pinsala. Sa pangunahing bulwagan ng Yeftero race, lumuhad ang Ledger sa lupa gamit ang isang tuhod. Sir Halianor, inatake nila ako sa sandaling lumitaw sila. Bago pa ako makapag-react, pinatay na nila ang mga guard. Kung hindi ako tumakas sa tamang panahon, namatay na sana ako sa kamay nila. Nagtanong ang dakilang elder ng Yeftero sect, sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Sinabi ng Ledger, lahat sila ay hindi pamilyar na mga mukha, ngunit sila ay makapangyarihan. Lahat ng tatlong powerhouse ay kapantay ko. Baka crush pa nila ako. Nang marinig yun ni Halianor, ang dakilang elder ng Yeftero sect, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Hayaan mo akong makita ang eksena, sabi ni Halianor, na nakaupo sa pangunahing upuan. Oo, hindi nang ahas si Ledger na suwayan si Halianor. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at maraming inscription ang lumabas. Ang mga inscripsyong ito ay natipon at nakabuo ng footage. Tulad ng paglalaro ng pelikula, ipinakita sa mga inscription ang nangyari. Gayunpaman, ang laban lamang ang ipinakita. Si James at Kiana ay hindi tumuntong sa larangan ng digmaan, kaya hindi sila lumitaw sa footage. Nang makita ang eksenang ito, kumunat ang noo ni Halianor. Bakit parang pamilyar ang sword path na ito? Ungol ni Halianor. Sir Halianor. Sa pangunahing bulwagan, isang elder ang tumayo at nagsabi, noon, sa arena ng ating lahi, 49 ay nagpakita ng katulad na sword path. Ang sword path na umatake sa Ledger ay isang sword path na nabuo ng Genesis paths ng ibang mga eroplano. Batay sa sword path, malamang na ginamit nito ang Genesis paths ng libo-libong eroplano. Oo, tumango si Halianor at sinabing, may hindi tama. Ang batang iyon ay medyo malakas at may potensyal. Gayunpaman, hindi siya ganoon kalakas. Ang buhay na nilalang na umatake sa Ledger ay dapat na isang taong nakapasok sa Holy Celestial rank. Sabi ng isa pang elder, kahit hindi siya 49, dapat nakamag-anak siya sa 49. Kahit na hindi siya, tiyak na nanggaling siya sa isang eroplano sa labas ng Dark World. Saglit na nagmumuni-muni, sinabi ni Halianor, sa pagkakaalam ko, bihira ang Genesis path sa labas ng Dark World. Ang bawat eroplano ay mayroon lamang isang Genesis path. Tanging ang Panginoon ng isang eroplano ang makakabisado ng Genesis path. Katulad ng mga primitive na inscription ng primevals, ang Panginoon ng eroplano ay hindi madaling ibigay ang Genesis path. Pumunta at siyasatin kung sinong mga buhay na nilalang mula sa ibang mga eroplano ang nakabisado sa maraming Genesis na landas na ito. Oo, kaagad pumunta ang isang alagad upang magtanong tungkol sa bagay na ito. Ang Yeftero race ay ang pinuno ng Ancient Four mula sa Dark World. Kahit na ang Yeftero race ay hindi bumiyahe sa labas ng eroplano, mayroon silang mga especially iya sa ibang mga eroplano. Ang mga especially iya na ito ay mag-uulat ng detalyadong impormasyon tungkol sa ibang mga eroplano sa Yeftero race. Ang Intelligence Department ng Yeftero race ay magtitipon at mag-uuri ng impormasyong natanggap. Kung gustong malaman ng Yeftero race ang ganitong impormasyon, madali lang. Kailangan lang tingnan ito ng Intelligence Department. Hindi nagtagal, bumalik ang isang alagad. Ang disipulo ay lumuhad sa lupa gamit ang isang tuhod. Sir Halianor, ayon sa impormasyon ng ating lahi, may buhay na nilalang sa isa pang eroplano na tinatawag na James. Siya ang nagtatag ng Supremacium of the Central Plane. Siya ay nasa tuktok ng Martial Celestial rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Holy Celestial rank. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pag-aayos ng Genesis paths ng libo-libong eroplano at nilikha ang Genesis path scripture. Gayunpaman, matagal nang pinatay si James. Nawala din ang Genesis path scripture. Si James, ang nagtatag ng Supremacium, ay ang palsipikado rin ng Suprema Sword. Ang Suprema Sword ay dating sandata ng 49. Sinabi ng alagad kay Halianor ang lahat ng kanyang natagpuan. Sa kabilang banda, mayroon din akong balita tungkol sa 49, na pinaimbestigahan ninyo. 49 ang unang lumitaw sa Jew Academy of the Central Plane. Sinasabi niya na siya ay alagad ni Thaddeus Holiness. Nagpakita rin siya ng pambihirang lakas sa panahon ng pagtatasa ng recruitment ng Jew Academy.
Nanalo rin siya ng Supremacy Sword. Mula nang umalis si James sa Yeftero race, nagpadala si Holly Anor ng mga alagad upang magtanong tungkol kay James. Sa pamamagitan ng intelligence network cast sa Central Plain ng Yeftero race, madaling magtanong tungkol sa lahat ng ito. Nang marinig iyon, nagtanong si Holly Anor, nalaman mo ba kung magkamag-anak sina James at 49? Hindi. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Holly Anor at Bam-ulong, kakaiba. Namatay si James, at nawala ang Genesis Path Scripture. Kaya, paano magagamit ng 49 ang Genesis Paths ng libo-libong eroplano? Dahil lang ba sa Supremacy Sword ay naglalaman ng Genesis Paths ng libo-libong eroplano? Sir Holly Anor, sa palagay ko ay walang koneksyon ang 49 sa tatlong powerhouse na pumunta sa banal na lugar ng Glacium race. Ganoon din ang tingin ko. 49 ang maaaring ipakita ang sword path na iyon sa arena dahil mayroon siyang Supremacy Sword at magagamit niya ang kapangyarihan ng Supremacy Sword. Hindi na kailangang imbestigahan ang 49. Solusyonan natin ang problema mula sa ugat. Naniniwala ako na ang mga powerhouse na nagtungo sa banal na lugar ng Glacium race ay ang mga inapo ng Glacium race. Sa nakalipas na ilang taon, hinahanap namin ang prinsesa ng Glacium race. Marahil ay nagpakita na ang prinsesa ng Glacium race sa pagkakataong ito. Sa pangunahing bulwagan, ilang matatanda ang nagsalita at nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Sabay sabi ni Holly Anor, ipadala ang balita sa tatlo pang lahi. Hayaan ang iba pang tatlong karera na magpadala ng mga powerhouse at magtipon sa banal na lugar ng Glacium race. Oo, matapos matanggap ang utos, agad na ipinadala ng mga alagad ng Yeftero race ang balita sa iba pang tatlong ancient clans. Sir Holly Anor, pambihira ang mga kalaban sa pagkakataong ito. May tatlong powerhouse sa Holy Celestial rank. Base sa away nila ni Ledger, kayang durugan ng tatlong powerhouse si Ledger. Ibig sabihin nasa itaas sila ng gitnang yugto ng Holy Celestial rank. Sino ang ipapadala natin this time? Tanong ng isang matanda. Saglit na nag-isip, sumagot si Holly Anor, ako ay pupunta ng personal sa oras na ito. Sir Holly Anor, bakit hindi ako pumunta? Sa oras na ito, isang tamad na boses ang tumunog mula sa labas ng pangunahing bulwagan. Kasunod ng tunog na iyon, isang lalaki ang pumasok sa main hall. Mukhang bata pa ang lalaki. Siya ay nasa edad na 20. Nakasuot siya ng flamboyant coat. Siya ay gwapo, at sa kanyang gwapong mukha ay isang nakaka-relax na ekspresyon. Saint Yui. Sa pangunahing bulwagan, maraming matatanda ang tumawag ng may paggalang. Ang lalaking nauna sa kanila ay ang santo ng lahing Yeftero, si Yui Yeftero. Siya ay isang bihirang prodigy ng Yeftero race. Saint Rui, nakapasok ka na ba sa Holy Celestial rank? Sumulyap si Holly Anor sa kanya Yui. Napangiti si Yui. Hindi siya nagsalita, ngunit alam ng mga elder ng Yeftero race na mayroon na siyang breakthrough at nakapasok sa Holy Celestial rank. Ngayon, ang Yeftero race ay nagkaroon ng isa pang powerhouse sa Holy Celestial rank. Lumakas ang lakas ng Yeftero race. Kung gayon, ikaw ang mamumuno sa grupo sa pagkakataong ito. Tumungo sa banal na lugar ng Glacium race at makipagkita sa iba pang tatlong karera. Tandaan, makapangyarihan ang mga kalaban sa pagkakataong ito. 2/3. Mayroong tatlong powerhouse sa itaas ng gitnang yugto ng Holy Celestial rank. Kapag narating mo na ang banal na lugar ng Glacium race, huwag kumilos ng walang ingat. Maghintay hanggang sa dumating ang mga powerhouse ng iba pang tatlong lahi at makipag-usap sa kanila, paalala ni Holly Anor. Nakuha ko. Parang tinatimad si Yui. Para bang wala siyang pakialam. Tumalikod siya at naglakad palabas ng main hall. Pagkatapos, nagsimulang mang-alap ng mga powerhouse ang Yeftero race. Dahil makapangyarihan ang mga kaaway sa pagkakataong ito, walang silbi na magpadala ng karaniwang mga disipulo. Sa pagkakataong ito, ang Yeftero race ay nagpadala ng tatlong elder sa Holy Celestial rank at Yui. Ang pagkakaroon ng tatlong powerhouse sa Holy Celestial rank ay nakakatakot. Bilang karagdagan sa mga powerhouse na ipinadala ng iba pang tatlong karera, ang pakikitungo sa mga kaaway ay dapat na madali. Si Yui at ang iba pang tatlong powerhouse sa Holy Celestial rank ay nagmamadali sa pagkawasak ng Glacium race.
Kasabay nito, ipinadala ng Yeftero race ang balita sa iba pang tatlong ancient clans. Matapos matanggap ng tatlong ancient clans ang balita, nagpadala sila kaagad ng mga powerhouse sa Holy Celestial Rank. Nagmamadali silang pumunta sa guho ng Glacium race at nakipagkita sa iba pang lahi. Alam ni James at ng iba pa na ang Ancient Four mula sa Dark World ay lilito sa banal na lugar ng Glacium race sa lalong madaling panahon. Hindi nila alam kung anong uri ng mga powerhouse ang ipapadala ng Ancient Four mula sa Dark World. Gayunpaman, sila ay positibo. Una, sila ay nasa Holy Celestial Rank. Pangalawa, may Cairo sila. Ang kanyang cultivation base ay dating nasa Quasi-Bliss rank. Napunta lang siya sa ganitong estado dahil nabigo siyang makapasok sa Transcendental Bliss rank. Dati siya ay nasa tuktok ng Quasi-Bliss rank. Nakakatakot ang kanyang lakas. Maaari niyang talunin ang anumang lahi mula sa Dark World. Kasama si Cairo, hanggat ang mga pinuno ng Ancient Four mula sa Dark World ay hindi dumating ng personal, si James at ang iba pa ay dapat naligtas. Sa sandaling ito, hinahasa ni James ang kanyang pisikal na katawan sa pagbuo ng oras. Siya ay patuloy na nagdurusa sa mga pag-atake. Sa bawat oras na ang kanyang pisikal na katawan ay nataman, ang kanyang kaluluwa ay mas taset sa kanyang pisikal na katawan. Ngayon, maaari na niyang gamitin ang isang bahagi ng kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Ang kapangyarihan ay katumbas ng isang ganap na pag-atake ng isang powerhouse sa unang yugto ng Great Celestial Rank. Nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang umasa sa kanyang sariling cultivation rank upang labanan ang isang powerhouse sa unang yugto ng Great Celestial Rank. Matapos maabot ang ranggo na ito, ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan na kanyang pinagkadalubhasaan ay umabot na sa limitasyon nito. Kahit gaano pa niya ito nilinang, wala itong silbi. Habol ang hininga, tumigil si James sa paglilinang. Swoosh! Kumikislap ang kanyang katawan at humarap kay Lemuel at Latros. Hindi masama. Pinuri ni Latros, maaari ka nang gumamit ng kapangyarihan na katumbas ng kapangyarihan ng isang powerhouse sa Great Celestial Rank. Tama iyan. Sinabi ni James, gayunpaman, pagkatapos maabot ang hakbang na ito, naniniwala ako na hindi na ako makakapag-improve kahit na magsasanay ako ng mahabang panahon. Hindi masama, sabi ni Lemuel, sandali lang. Katumbas ito ng pag-abot sa Great Celestial Rank mula sa 0. Ano pa ang gusto mo? Kailangan mong iwanan ang natitira sa oras. Ito ay nangangailangan ng oras upang mapabuti. Gayun din, kailangan mong pagbutihin ang iyong sariling ranggo ng paglilinang sa lalong madaling panahon. Kapag bumuti ang sarili mong ranggo sa paglilinang, isa sa aktibo mo ang nakatagong kapangyarihan sa iyong pisikal na katawan. Pagbutihin ang aking sariling cultivation rank. Ungol ni James. Mabilis na umunlad ang kanyang lakas at kultibasyon na ranggo. Nakakakilabot. Gayunpaman, pakiramdam niya ay unti-unti siyang bumubuti. Gayunpaman, alam niyang hindi niya maaaring madaliin ang bagay na ito. Inalis ni Latros ang pagbuo ng oras ng lugar na ito. Naramdaman ni James ang oras at napagtanto na 10,000 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Dapat na dito na ang Yeftero race, mahinang sabi ni James. Oo, sinabi ni Latros, batay sa oras, ang mga powerhouse ng Yeftero race ay dapat na narito na. Dapat tumagal ng ilang oras bago dumating ang iba pang tatlong karera. Depende ito sa kung gaano kabilis makarating sa kanila ang balitang ipinadala ng Yeftero race. Gayunpaman, gaano man kabagal ang balita sa kanila, ang apat na lahi ay dapat magtipon dito sa loob ng 20,000 taon. Lumingon si James at tumingin kay Latros. Tinanong niya, mayroon ka bang anumang mga hakbang sa pagkontra? Nagkibit balikat si Latros at tumugon, ano ang mga hakbang na gagawin ko? Ang magagawa lang natin ngayon ay gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Hayaan natin si Cairo na humarap sa Ancient Four. Kung hindi niya kayang harapin ang mga ito, hindi natin kailangang makipaglaban sa kanila. Ito ay magiging walang silbi. Si Latros ay tumanggap. Sa paligid ni Cairo, walang dapat ipag-alala si Latros. Maaaring suportahan ni Cairo ang anuman. Sa kabilang banda, nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si James. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, mayroon akong ideya, ngunit hindi ko alam kung gagana ito.